Nagsisimula ang kwento sa dalawang pangunahing tauhan na sina Asta at Yuno, na iniwan bilang mga sanggol sa malayong nayo ng Hage. Sa isang mundo kung saan ang lahat ay kayang gumamit ng mahika, lumaki si Yuno na may pambihirang kakayahan, samantalang si Asta ay walang kakayahan sa mahika, isang bagay na madalas siyang pinagtatawanan. Kinabukasan, muling nag-propose si Asta kay Sister Lily, ngunit gaya ng dati ay agad siyang tinanggihan. Ipinaalala rin ni Yuno na bilang madre, hindi maaaring magpakasal si Lily, at hinahangaan siya ng mga bata sa simbahan dahil sa kanyang lakas, ngunit kabaliktaran ang pakikitungo nila kay Asta dahil sa kawalan niya ng mahika. Sinabi ni Sister Lily na dati ay hindi mapaghiwalay ang dalawa, ngunit isang insidente ang nagbago sa pag-uugali ni Yuno at naging suplado na ito kay Asta. Dahil sa kahihiyan na dulot ng kanyang kakulangan, nagsanay si Asta ng husto sa gubat malapit sa kanilang lugar, umaasang mapapatunayan niyang karapat-dapat siyang maging susunod na Wizard King. Sa sumunod na araw, nagtungo si Yuno at ang iba pang mga kabataan sa Grimoire Tower, kung saan taon-taong binibigyan ng Grimoire ang mga batang nasa tamang edad habang umaasa si Asta na magkakaroon din siya ng pagkakataong gumamit ng mahika. Sa ilang sandali, isa-isang tumanggap ng Grimoire ang mga kabataan, ngunit nabaling ang lahat ng atensyon nang matanggap ni Yuno ang kilalang Four-Leaf Clover Grimoire, ang parehong klase ng Grimoire na ginamit ng unang Wizard King, na sinasabing nagdadala ng swerte. Sa kabilang banda, labis na nadismaya si Asta nang walang Grimoire ang lumabas para sa kanya, at muli siyang pinagtawanan. Sa kabila nito ay patuloy siyang nagsasanay at ipinangakong hahabol siya kay Yuno, habang hinaharap ni Yuno ang dalawang maharlikang naiinggit sa kanyang tagumpay. Inatake siya ng dalawa, ngunit madali lang itong napigilan ni Yuno gamit ang kanyang wind magic, at bigla na lang lumitaw ang isang lalaking nagpakilalang si Raifuchi, ang Chain Magician. Pagkatapos ay ginapos niya sila gamit ang kanyang mahika, at ninakaw niya ang Grimoire ni Yuno para ibenta ito sa black market. Sa hindi inaasahan ay dumating si Asta upang iligtas si Yuno, ngunit kahit anong pagsisikap niya ay hindi niya matalo ang mga kadena ni Raifuchi, kaya't nahuli siya at muling inalipusta dahil wala siyang kahit anong mahika. Nang malapit na siyang sumuko, nagsalita si Yuno at sinabing si Asta ang kanyang pinakamalakas na karibal. Dahil doon ay muling nabuhayan ng loob si Asta, at laking gulat ng lahat nang biglang lumitaw ang isang itim na Grimoire na may 5 dahon ng clover. Ang Grimoire na may 3 dahon ay sumisimbolo sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang 4 na dahon ay sumisimbolo sa swerte, habang ang ika-5 dahon ay pinaniniwala ang taglay ng isang demonyo. Sa nakalipas na 10 taon, naging malapit sina Asta at Yuno, si Yuno ay laging umiiyak at si Asta ang palaging matatag. Pareho nilang hinahangaan ang Wizard King na madalas nilang marinig sa mga kwento ni Sister Lily, at mula sa pagkabata ay pinangarap na ni Asta na maging Wizard King upang makalikom ng pondo para sa kanilang simbahan. Isang araw ay inutusan si Yuno ni Father Orsi na maghatid ng mahalagang sulat sa kabilang bayan, na ikinainis ni Asta. Sa pagbabalik ni Yuno, hinarang siya ng isang lasing at ninakaw ang kanyang kwintas, kaya't napaiyak si Yuno ngunit dumating si Asta at buong tapang na hinarap ang lalaking mas malaki sa kanya. Dahil sa pagiging matapang ni Asta ay umatras ang lalaki, at dito napagtanto ni Yuno na si Asta ay palaging gumagawa ng mga imposibleng bagay para sa karamihan. Pagbabalik sa kasalukuyan, pinapanood ni Yuno kung paano winasak ng itim na espada ni Asta ang mga kadena ni Raifuchi, na naging dahilan para ito'y mabigla. Pagkatapos nito ay buong tapang niyang idineklara na magiging Wizard King siya kahit wala siyang mahika, at natalo niya si Raifuchi at masaya niyang ipinakita kay Yuno ang sarili niyang Grimoire. Naalala ni Yuno ang pangako nila noong bata pa sila, kaya't muli niyang kinilala si Asta bilang kanyang karibal, at ipinangako niya na patutunayan nila na pwede silang maging Wizard King kahit hulila sila mula sa isang liblib na lugar. Habang lumulubog ang araw, nagkamay sina Asta at Yuno bilang tanda ng pagsisimula ng kanilang tunggalian tungo sa pagiging susunod na Wizard King. Dito rin ipinakilala ang kasaysayan ng isang makapangyarihang salamangkero na ilang siglo na ang nakalipas, tinalo niya ang isang sinaunang kasamaan na muntik nang magwasak ng mundo. Siya ang kinilala bilang unang Wizard King, at mula noon ay ipinamana ang titulong ito sa mga henerasyon at sinuportahan ng mga Magic Knights, isang samahang binubuo ng 9 na grupo na nagpapanatili ng kapayapaan. Matapos ang laban kay Raifuchi, determinado nang magsanay sina Asta at Yuno para sa nalalapit na pagsusulit ng Magic Knights upang makasali sa isa sa 9 na grupo. Bagamat tutol si Father Orsi sa pagsali ni Asta, pinayagan naman ito ng salamangkero mula sa Grimoire Tower, at sang-ayon rin si Sister Lily.
Kinabukasan, sinamahan si Asta ng isa sa mga bata mula sa ampunan, at ayon kay Nash ay walang saysay ang pangarap ni Asta para sa kanilang mga mahihirap na ulila. Ngunit hindi nagpatinag si Asta, at buong tapang niyang sinabi na walang imposible basta't hindi sumusuko, bagay na pinatunayan niyang posible matapos wasakin ang isang higanteng bato gamit lang ang kanyang espada. Bago sila umalis ay naghanda ang ampunan ng isang kapistahan, na binubuo ng mga pagkain na gawa sa patatas bilang pamamaalam, at biniro ni Father Orsi na makikita niya agad si Asta na siyang ikinainis nito. Kinaumagahan, maagang umalis sina Asta at Yuno, at sinabi ni Nash na balang araw ay sasali rin siya sa Magic Knights. Magsisimula na ang kanilang mahaba at mapanganib na paglalakbay patungo sa kabisera ng Clover Kingdom, kung saan gumamit sila ng mahika at pagkakaroon ng karera sa daan. Makalipas ang ilang araw, nakarating sila sa lungsod ng Kika, kung saan gaganapin ang pagsusulit. Habang si Yuno ay agad na napansin dahil sa kanyang four-leaf clover grimoire, si Asta naman ay napansin sa pagiging maingay, na ikinainis ni Yuno. Sa kalaunan, dumating ang sandaling pinapalibutan ng mga anti-bird ang mga kalahok, mga ibong lumalapit sa mga tao na may mahinang mahika. Wala ni isang ibon ang lumapit kay Yuno, habang si Asta ay halos matabunan ang kanyang buong katawan, na siyang ikinatuwa ng mga tao roon. Sa kanyang pagmamadali, nabangga ni Asta ang kapitan ng Black Bulls na si Yami, ang grupo na kilala sa pagiging pasaway at laging may nasisirang kagamitan. Nagalit si Yami nang tawagin siyang matandang salamangkero ni Asta, habang nagpakilala rin ang isa pang kalahok na si Sek. Nagsimula ang seremonya at isa-isang pumasok ang mga kapitan ng Magic Knights, at ipinakilala ni Sek ang bawat isa kay Asta. Ang kapitan ng Golden Dawn na si William, ay kinikilalang pinakamalakas sa lahat ng kapitan at siyang pinakamalapit na maging susunod na Wizard King. Sinimulan ni William ang pagsusulit, sa pamamagitan ng pagbigay ng walis sa bawat kalahok na kailangang paliparin gamit ang mahika, ngunit dahil walang mahika si Asta ay nabigo siyang paliparin ito. Sa parehong paraan, marami sa mga pagsusulit ang nangangailangan ng kontrol sa mahika, isang bagay na paulit-ulit na nabigo si Asta. Ngunit ang huling pagsusulit ay inihayag bilang isang laban, at si Sek ay kusang loob na humarap kay Asta, iniisip na madali lang itong talunin. Sa kanilang paghaharap ay binati siya ni Asta, pero agad ipinakita ni Sek ang kanyang tunay na ugali at tinawag siyang isang maruming magsasaka, dahilan upang magalit si Asta. Agad na gumawa si Sek ng isang harang para protektahan ang kanyang sarili habang sunod-sunod na nagpakawala ng mga magic bolts, at ipinagmamalaki niya na ito ay isang makapangyarihang kombinasyon ng opensa at depensa. Nang magsimula ang kanilang laban, agad na natalo ni Asta si Sek sa isang mabilis na atake, sinira ni Asta ang kanyang barrier gamit ang kanyang espada. Lahat ng mga nanonood ay nagulat, dahil inakala nila na matatalo si Asta, at habang nakatayo siya sa harap ng walang malay na si Sek, sinabi ni Asta na hindi siya narito para makipaglaro kundi para maging susunod na Wizard King. Sa kanyang ipinakita ay napukaw ang interes ng mga kapitan, lalo na si Yami, na napansin na walang kahit anong mahika si Asta, at pawang pisikal na lakas lang ang gamit niya. Maayos ang takbo ng seleksyon hanggang sa hinamon si Yuno ni Salem, isang marangal na mag-aaral na itinuturing si Yuno bilang isang mahirap na magsasaka. Ngunit kahit gumamit si Salem ng kanyang pinakamalakas na atake, madali lang itong natalo ni Yuno gamit ang kanyang wind magic. Matapos ang huling pagsusulit ay tinawag isa-isa ang mga kalahok, at ang mga kapitan ay magtaas ng kamay kung nais nilang isama sa kanilang grupo ang kalahok. Maaaring pumili ang kalahok mula sa mga kapitan na nagtataas ng kamay, ngunit kapag wala ni isa sa mga kapitan ang nagtaas, ito ay itinuturing na bagsak at kailangang umuwi. Napakahigpit ng seleksyon at kakaunti lang ang nabibigyan ng pagkakataon, ngunit nang si Yuno na ang tinawag, lahat ng kapitan ay nagtaas ng kamay, bagay na ikinagulat ng lahat dahil inaakalang mga maharlika lang ang pwedeng mapasama sa Golden Dawn at Silver Eagles. Sa kabila nito ay pinili ni Yuno ang Golden Dawn, dahil sa tingin niya ay ito raw ang pinakamabilis na daan para maging Wizard King. Nang si Asta na ang tinawag, wala ni isa mang kapitan ang nagtaas ng kamay, isang bagay na labis na ikinasama ng kanyang loob. Nang hinimok siyang lumisan ay biglang lumapit si Yami, sinabi niya na ganito ang masakit na katotohanan kapag wala kang mahika, at tinanong niya si Asta kung pursigido pa rin siyang maging Wizard King. Nang ipinahayag ni Asta ang kanyang layunin ay humanga si Yami at inalok siyang sumali sa Black Bulls, sabay sabi na baka balang araw ay matupad ang pangarap niya. Sa kalaunan ay nagkita at nagpaalam sina Asta at Yuno, habang tinatahak na nila ang magkahiwalay na landas.
hinawakan ni Yami si Asta at hinagis ito sa isang portal na ginawa ni Finral papunta sa base ng Black Bulls. Pagdating doon ay nagulat si Asta sa kaguluhan sa loob ng base, at sinaway ni Yami ang grupo sa pagkasira ng kanilang bahay, ngunit siya mismo ang sumira sa kanilang pader. Sa ilang sandali ay ipinakilala ni Yami si Asta sa grupo, at nagulat ang ilan nang marinig na galing siya sa nayon ng Hedge. Matapos siyang ipakilala ni Finral sa mga miyembro, si Magna ay may pagdududa sa kakayahan ni Asta, kaya nagbigay siya ng pagsubok para mapatunayan kung karapat-dapat siyang magsuot ng balabal ng Black Bulls. Sa umpisa ay puro pisikal lang na pagsubok ang kanyang hinarap kaya madali niya itong nalampasan, ngunit sa huling pagsubok, kinailangan niyang harapin ang fire magic ni Magna ng buong lakas. Dito niya inilabas ang kanyang itim na espada, na agad namang kumuha ng atensyon ng mga miyembro, at nagpakawala si Magna ng isang higanteng bola ng apoy ngunit matagumpay itong nailihis ni Asta pabalik sa kanya. Nangamba si Asta na baka napatay niya ang sarili niyang kakampi, ngunit nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang lumabas si Magna na walang galos, dahil naagapan nitong pigilan ang sarili niyang mahika sa huling sandali. Tumakbo si Magna papunta kay Asta, humanga siya sa ginawa nitong maibalik ang mahika sa kanya, at mas lalo pa siyang humanga nang malaman niyang wala palang mahika si Asta at tinawag niya itong isang tunay na lalaki. Nagtipon ng iba pang miyembro para batiin si Asta, at bilang pagtupad sa kanilang pangako, ibinigay nila sa kanya ang balabal ng Black Bulls na buong tuwa niyang tinanggap. Ngayon ay opisyal na siyang kasapi ng grupo at mainit siyang tinanggap ng lahat. Habang nagdiriwang ang grupo, may isang babae ring bagong recruit ng Black Bulls na palihim na pinapanood si Asta at iniisip lang ito bilang isang walang kwentang insekto. Ipinakita kay Asta ang kanyang silid, bagamat sira-sira at luma, masaya siyang nagkaroon ng sariling kwarto sa unang pagkakataon. Pinayuhan siya ni Magna na sumulat ng liham para sa kanyang pamilya sa nayon ng Hedge, habang ipinakita naman kay Yuno ang mas magarang kwarto sa Golden Dawn. Doon ay hindi siya nirerespeto ng kanyang tagapagturo na si Klaus dahil hindi siya kabilang sa maharlikang pamilya. Pagdating sa nayon ng Hedge, masayang natanggap ni na Father Orsi at Sister Lily ang balita tungkol kina Asta at Yuno na parehong tinanggap bilang Magic Knights. Ipinakalat ni Father Orsi ang balita sa buong baryo habang tahimik na ipinagdarasal ni Sister Lily ang tagumpay ng dalawa. Nang sumunod na araw, habang ginagabayan ni Magna si Asta sa base ng Black Bulls, nakasalubong nila si Noel, bagong miyembro katulad ni Asta at kabilang sa royal family. Nang mapansin niya na walang mahika si Asta ay tinawag niya itong insekto, at para ipakita ang agwat ng lakas nila, nagpakawala siya ng water magic ngunit lumampas ito at si Magna ang tinamaan. Dahil sa hiya at inis, itinapon ni Noel ang kanyang balabal at tinawag ang grupo bilang pinakawalang kwentang squad sa kaharian. Sa kalaunan ay nakita ni Asta si Noel sa gubat na nag-e-ensayo ng kanyang water magic, at nakita niyang bagamat malakas ang kapangyarihan ni Noel, napansin ni Asta na nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang mahika. Dahil dito, madalas siyang hamakin ng sarili niyang pamilya, pati na ng kanyang kapatid na kapitan ng Silver Eagles. Nang mapansin ni Noel si Asta, nahiya siya at sinubukan niya itong paalisin gamit ang kanyang mahika, pero ito'y nagwala at natrap siya sa isang vortex na gawa sa tubig. Tanging si Asta lamang ang may kakayahang iligtas siya, kaya't hinagis siya ni Yami sa vortex at ginamit niya ang kanyang Black Blade para wasakin ito. Sa halip na kutsain ay pinuri ni Asta ang galing ni Noel sa mahika, at sinabi niya na kapag nagsanay siya ng mabuti ay magiging napakalakas nito. Pinasigla rin siya ng ibang miyembro ng Black Bulls, at sinabing lahat sila ay may kanya-kanyang kahinaan. Tinanggap ni Noel ang kamay ni Asta at unti-unting naramdaman na tinatanggap siya ng grupo kung sino siya talaga. Kinabukasan, maagang nagising si Asta para gumawa ng mga gawaing bahay, at napagtanto niyang halos kapareho lang ito ng buhay niya sa ampunan. Habang nag-aalmusal, tinanong niya ang ibang miyembro kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Magic Knight. Bawat isa ay nagbibigay ng kanya-kanyang sagot, dahilan upang magduda si Noel kung tunay ba siyang nababagay sa Black Bulls. Dumating si Yami sa cafeteria at tinawag si Magna para sa isang mahalagang misyon, at nang nakiusap si Asta na sumama ay tinanggihan siya ni Magna dahil hindi pa raw sila pwedeng magsama ng mga bata. Ang tinutukoy palang misyon ay isang laro ng poker laban sa mayor ng Sosi Village na si Seihai, ngunit natalo sila at nawala ang lahat ng kanilang puhunan. Bilang parusa sa kanilang pagkatalo, inatasan niya sina Asta at Noel na humarap sa unang misyon, pigilan ang paninira ng mga ligaw na baboy sa Sosi Village. Sinabi ni Asta na wala silang kinalaman sa nangyari dahil si Yami ang natalo, ngunit binantaan niya ang dalawa na papatayin niya sila kung hindi sila sasama.
Nag-aalala si Noel na baka hindi siya makatulong dahil sa kakulangan niya sa kontrol sa Mahika, pero sinabihan siya ni Magna na nandyan siya para tumulong kung sakaling may hindi magandang mangyari. Dahil hindi kayang lumikha ni Finral ng portal sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan, at hindi rin kayang sumakay ni Asta at Noel sa mga mahiwagang walis, napilitan si Magna na isama sila papuntang Sosi Village gamit ang kanyang sariling walis na tinawag niyang Crimson Cyclone. Naging magulo ang kanilang biyahe, pero sa kabilang banda, may ilang misteryosong nilalang na rin ang dumating sa Sosi Village upang hanapin ang isang magic stone. Ang isa sa kanila ay may peklat sa mukha at bihasa sa paggamit ng ice magic. Pagkatapos labanan ng ilang mga halimaw sa labas ng Sosi, ikinwento ni Magna sa dalawa ang tungkol sa kanyang kabataan na isang pasaway at salbahe, pero binago siya ng alkalde ng bayan na si Seihai. Ang taong ito ang nagudyok sa kanya na maging isang magic knight sa kabila ng pagiging isang hamak na magsasaka. Paglapit nila sa nayon, laking gulat ni Magna nang makita ang buong bayan na nababalot ng makapal na ulap. Agad niyang inutusan si Asta na gamitin ang kanyang espada upang hatiin ang ulap, at nagtungo silang tatlo sa sentro ng bayan kung saan iniligtas nila ang mga residente mula sa mga tumutusok na sibat na gawa sa yelo. Doon nila nakaharap ang lalaking may peklat na si Heath, kasama ang tatlo pang mga salamangkero, na nagbabantang papatayin sila. Nang sabihin ni Heath na ang mga naninirahan sa nayon ay mga hamak na hayop lamang, nasaktan ang damdamin ni Asta at Magna bilang mga galing din sa probinsya, at nanumpa na ipagtatanggol ang mga tao sa kanilang paligid. Bagamat nabigla si Heath sa kakayahan ni Asta na wasakin ang kanyang mahika, inilihis niya ang kanyang atake sa mga residente. Nagpumilit sina Asta at Magna na protektahan ang mga ito, pero unti-unti silang nadadaig sa lakas ni Heath. Habang nauubos na ang lakas ni Magna ay ibinuhos na niya ang lahat, pero patuloy pa rin ang pag-atake ng yelo. Iminungkahi ni Heath na palalayain niya sila kung iiwan nila ang mga tao, at napaisip si Noel kung pabigat lamang siya kina Asta at Magna. Ngunit nang hawakan ng isang bata ang kanyang palda at humiling na iligtas sila, nakahanap siya ng bagong lakas ng loob. Biglang lumitaw sa kanyang grimoire ang bagong mahika, isang dambuhalang alon ng tubig na nagsilbing panangga sa kanila laban sa mga atake ni Heath. Namangha si Heath sa lakas ng mahika ni Noel at kahit paulit-ulit siyang nagpapakawala ng mga yelong sibat, hindi pa rin niya malampasan ang depensa ni Noel. Agad itong sinamantala ni Asta para umatake, pero nadulas siya sa yelo ni Heath, habang maingat na lumapit si Heath sa harapan ng barrier ni Noel at sinimulan niya itong patigasin gamit ang kanyang ice magic. Napagtanto ni Magna na siya ang may kalamangan sa laban ngunit alam din niyang mas malaki ang taglay na mahika ni Heath kaysa sa kanya. Bumangon si Asta at muling sumugod pero nabigo ito, at sa kabila nito ay nabuhayan ng loob si Magna sa hindi pagsuko ni Asta. Lumabas siya mula sa barrier at pinakawalan ang kanyang huling atake na Prison Death Scattershot, isang malawak na pagulan ng apoy, pero nagawa itong pigilan ni Heath. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, biglang lumitaw si Asta sa likod ni Heath at ginamit ang kanyang espada upang ilihis ang apoy pabalik sa mga kalaban. Hindi na mapatay ni Heath ang apoy gamit ang kanyang yelo, at doon sinamantala ni Asta ang pagkakataon upang ibigay ang huling atake at napabagsak niya si Heath. Agad na ginapos ni Magna ang natitirang mga kalaban ngunit nakatakas ang isa sa kanila. Bumagsak si Asta dahil sa matinding sugat, ngunit pinanood lang siya ni Noel habang sinasabing kahit maingay at nakakainis si Asta, astig rin naman pala siya. Sinubukan nilang tanungin si Heath, pero nang mapagtanto nitong nahuli na siya, pinatay niya ang kanyang sarili pati na ang kanyang mga kasamahan. Lubha itong ikinagulat ng tatlo, lalo na si Asta, na labis na nadismaya sa kawalan ng pagpapahalaga sa buhay ng kalaban. Matapos ang kaguluhan ay inilibing nila si Seihai, habang may isang ulilang umiiyak at nangangakong balang araw ay magiging magic knight siya kahit isa lang siyang karaniwang tao. Nang hinimok siya ni Magna at Asta na ipagpatuloy ang kanyang pangarap ay may biglang dumapo na isang anti-bird sa ulo ni Asta, at napansin nila na ang bibig nito ay may dalang mahiwagang bato, na marahil ang tunay na pakay ni Heath. Sinabi ng batang ulila na iyon ay dating agimat ni Seihai, at inialay ito bilang gantimpala sa kanila. Sa kabilang banda, may isang misteryosong lalaki ang nakabalita sa pagkamatay ni Heath, at ipinahayag niya na pansamantala na niyang isinusuko ang batong iyon, habang hinaplos niya ang isang malaking lapida at sinabing malapit nang magbalik ang kanilang pinuno. Pagbalik ng tatlo sa base ng Black Bulls, pinuri sila ni Yami sa pagtatanggol sa mga taga-nayon sa kabila ng pagkamatay ni Seihai. Bilang gantimpala ay binigyan sila ng gintong bituin ng Wizard King, na nagdala sa kabuoang puntos ng Black Bulls sa -30 stars, at may 70 stars naman ang Golden Dawn.
Ibinigay rin sa kanila ang kanilang sahod na 200,000 coins, isang halagang halos hindi pa nakita ni Asta sa buong buhay niya. Balak niyang magpadala ng bahagi nito sa nayon ng Hedge, ngunit inimbitahan siya ni Vanessa at Noel na mamili sa susunod na araw. Sumakay sila sa lumilipad na walis ni Vanessa patungong Kika, ang parehong lugar kung saan ginanap ang pagsusulit upang maging Magic Knights ilang linggo na ang nakalipas. Nakita nila sina Finral, Ghosh at Charmy na abala sa paggastos ng kani-kanilang sweldo. Pagkatapos bumili ng mga halamang gamot, dinala niya sina Asta at Noel sa isang tagong eskinita kung saan matatagpuan ang black market. Nag-aatubili si Noel sa umpisa, ngunit napapayag siya ni Vanessa matapos sabihin na may mga mahiwagang gamit doon na maaaring makatulong sa kanya upang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Samantala ay naroon din si Sek na natatalo sa larong poker laban sa isang matandang babae. Umalis siyang dismayado upang ipagpatuloy ang kanyang misyon, ngunit nanatili ang pagkadismaya niya sa pagiging miyembro ng Praying Mantis. Nang makita niya sina Noel at Vanessa, agad siyang nahumaling sa kanilang kagandahan at sinubukan niyang manligaw, ngunit tinanggihan siya ng dalawa. Bumalik si Asta matapos mamili ng mga laruan, at muling nagtagpo sila ni Sek, na nainggit dahil muli na namang napalapit si Asta sa magagandang babae. Biglang sumigaw ang matandang babae at humihingi ng tulong matapos manakawan ang kanyang napanalunan sa baraha. Agad na tumugon si Asta at hinabol ang magnanakaw sa makikitid na daan ng eskinita, habang sinusundan siya ni Sek. Nakasakay sa isang ulap na gawa sa mahika ang magnanakaw, at nagulat ito sa patuloy na paghabol ni Asta dahil nagtataka siya kung paanong nakakasunod si Asta sa kabila ng kawalan nito ng mahika. Alam ni Asta na gawa sa mahika ang ulap, kaya't ibinato niya ang kanyang espada upang wasakin ito, at bumagsak ang magnanakaw sa lupa kung saan naghihintay si Sek upang hulihin ang salarin. Sa pagiging tanga ay sinaksak si Sek ng isang patalim na may lason at natakot siyang mamatay, kaya't pinalakas ni Asta ang kanyang loob at sinabihang huwag sumuko. Sa ilang sandali ay dumating si Vanessa at tinanggal ang lason, kaya nakaligtas si Sek at umalis kasama ang magnanakaw. Kasabay nito, ibinalik ng Black Bulls ang ninakaw na pera sa matandang babae at pinayuhan siyang mag-ingat sa susunod. Pag-alis nila, ibinunyag ng matanda ang kanyang tunay na katauhan, siya pala ang Wizard King na si Julius na nagpapanggap lamang. Namangha siya sa anti-magic sword ni Asta, at nang tumingin siya sa langit, nasabi niyang may isa na namang kahangahangang Magic Knight ang paparating. Habang kasama ni Yuno ang bagong miyembro na si Mimosa at ang kanilang tagapagturo na si Klaus, inatasan silang samahan si Salem papunta sa Heart Kingdom. Si Salem na naging kalaban ni Yuno sa Magic Knight exam, ay naging interesado sa pinanggalingan ni Yuno. Habang ikinwento ni Yuno ang tungkol sa kanyang bayan, biglang nagdilim ang langit, at nang siyasatin ito ni Yuno ay inatake siya ng mga tulisan. Bagamat nabigla ay nagtagumpay si Yuno sa pagtalo sa kanila, ngunit nagtataka si Klaus kung bakit si Yuno lang ang inatake at hindi si Salem. Dahil sa pagkakainteres ni Salem sa nayon ng Hedge, nagpupumilit siyang bumisita sa kabila ng pagtutol ni Klaus. Pagdating nila sa nayon, masayang sinalubong sila ni Sister Lily, at inimbitahan sila na magpalipas ng gabi. Hindi man sumang-ayon si Klaus ay nagpupumilit pa rin si Salem, at habang nasa simbahan ay naghanda si Sister Lily ng mga pagkaing gawa sa patatas. Sa gitna ng hapunan, ibinalita ni Sister Lily na pareho silang nagpapadala ni Asta ng pera sa nayon, at nang malaman ni Yuno na mas malaki ang naipadala ni Asta, nangako siyang ibibigay ang buong sahod niya sa susunod na buwan. Nang humingi ng tubig si Salem ay lumabas si Sister Lily para mag-igib, at bago siya umalis ay tinakpan siya ng balabal ni Salem at sinabing malamig sa labas. Ngunit sa ilang sandali ay may narinig na kaguluhan si Yuno, kaya't agad siyang lumabas at natuklasan niya na dinukot ng mga bandido si Lily. Dahil sa nangyari ay iniutos ni Klaus na umalis na sila kasama si Salem, ngunit tumanggi si Yuno at mag-isang umalis upang iligtas si Lily. Isa-isang tinalo ni Yuno ang mga bandido hanggang sa matagpuan niya si Lily sa ilalim ng bungo ng dambuhalang demonyo. Pagkatapos ay hiningi ng leader ng mga bandido ang kanyang grimoire at nagbanta na sasaktan niya si Lily kung susubukan niyang tumanggi. Dahil doon ay nagkukunwaring umatras si Yuno, ngunit biglang sumulpot si Klaus at tinamaan ng magic spear ang mga bandido. Ipinaliwanag ni Klaus na sa tulong ng magic ni Mimosa ay nalaman nila ang totoong motibo ni Salem, at sinadya niyang pinili si Yuno bilang kasama upang maipaghiganti siya. Pinatawad ni Klaus ang pagsuway ni Yuno, dahil si Salem naman talaga ang may sala, at kahit pinuri niya si Yuno ay sinabi niya na hindi pa niya ito kinikilala bilang kapantay. Ngunit natawa si Mimosa,
dahil alam niya na hindi lang matanggap ni Klaus ang paghanga niya kay Yuno. Matapos ang lahat, pinalaya nila si Salem at ang kanyang mga tauhan, ngunit nang muli siyang umatake ay ginamit ni Sister Lily ang kanyang water magic upang itapon siya. Namangha si Klaus at pabirong sinabi na gusto niyang kunin si Sister Lily sa Magic Knights. Ang huling bandido ay tinalo ni Julius, na palihim na sumusunod kay Yuno, at sa ilang sandali ay dumating ang kanyang tagapayo na si Marks, na pinapabalik siya sa kanyang trabaho. Nang makabalik sina Yuno sa base ng Golden Dawn, nalaman nilang nakatanggap sila ng isang bituin mula sa emperador. Ngunit nagtataka si Klaus kung bakit ang ganoong kasimpleng misyon ay nabigyan ng bituin, at ipinaliwanag ni William na nang mahuli si Salem, inamin nito ang ilang kaso ng katiwalian laban sa kanyang ama. Nang mabalitaan ni Julius ang paglitaw ng isang dungeon, nagpasya siyang ipaubaya ito sa piling grupo. Sa base ng Black Bulls, nagpasya sila na pangalanan ang isang anti-bird na palaging sumusunod kay Asta, at tinanggap nila ang mungkahi ni Locke na pangalanan itong Nero. Nang dumating si Yami, ipinaalam niya na ang mismong Wizard King ang nagutos na sila ang magsiyasat sa isang dungeon. Tuwang-tuwa si Asta na siya ang pinili ng Wizard King para sa isang misyon, at nasasabik siyang tuklasin ang isang piitan. Inutusan ni Yami si Noel na samahan sina Asta at Locke bilang pinuno ng kanilang grupo, at gamit ang portal ni Finral ay mabilis silang nakarating sa dungeon. Habang naglalakad, naramdaman ni Locke ang presensya ng isang makapangyarihang kalaban gamit ang kanyang magic sense. Agad siyang nagcast ng Thunderboots upang habulin ito, at iniwan sina Asta at Noel na halatang dismayado. Nahihiya si Noel na naiwan silang dalawa ni Asta kaya't nagmadali siyang naglakad, ngunit bigla siyang sinalakay ng isang man-eating plant. Saglit siyang nailigtas ni Asta, pero nahuli rin siya ng mga ugat ng halaman, at pareho silang dinala sa bunganga ng halimaw. Sa huling sandali, tinamaan ng mahiwagang karayom ang halimaw kaya't nakalaya sila, at napahanga si Noel sa magic control at napalingon sila kay Yuno, kasama sina Mimosa at Klaus ng Golden Dawn. Ngumiti si Yuno at sinabing nakabawi na siya sa kanyang utang kay Asta, at nang magpakilala ang dalawang grupo, agad na uminit ang tensyon dahil naiirita si Klaus sa pag-uugali ni Asta, at naiilang si Noel sa mga inosenteng sinabi ng pinsan niyang si Mimosa. Pagkatapos ay tinanong ni Klaus kung nasaan ang ikatlong miyembro ng Black Bulls, ngunit hindi kayang aminin ng dalawa na iniwan sila ni Locke. Tinawag ni Klaus na mga inutil ang Black Bulls, kaya nagdeklara si Asta na sila ang unang makakakuha ng kayamanan sa dungeon. Nagkasagutan sina Asta at Klaus habang pinapanood sila ni Yuno na natatawa dahil nadala si Klaus sa sigasig ni Asta. Habang naglalakad ang Golden Dawn papasok sa dungeon ay hinahabol sila ng Black Bulls, at parehong iniisip ni Yuno at Asta kung sino sa kanila ang unang makakarating sa treasure room. Sa kabilang banda ay naabisuhan si Julius na maayos ang takbo ng investigasyon sa dungeon, pero binalaan siya na nagpadala rin ng Battle Mage ang Diamond Kingdom na si Lotus of the Abyss. Bagaman nag-aalala ang kanyang korte, sabik si Julius na makita kung ano ang kayang gawin ni Lotus. Sinubukang tumakas ni Lotus nang makasalubong niya si Locke, pero mabilis siyang inabutan nito. Akala ni Locke ay mananalo siya, ngunit nanghihina ang kanyang tuhod at ipinahayag ni Lotus na simula pa lang ay tinamaan na niya si Locke ng usok na nagpapahina, na hindi nakikita ng mata. Sa kabilang banda ay naunang nakarating ang Golden Dawn sa treasure room, at nagtataka si Mimosa kung nasaan ang Black Bulls, ngunit bigla siyang inatake ng mga kristal at malubhang nasugatan. Hinarap ni Klaus at Yuno ang umatake, isang lalaking may puting buhok mula sa Diamond Kingdom. Habang nasa gitna ng kaguluhan, muling nabuhay ang sigla ni Locke at seryoso na siyang nakikipaglaban, at lumabas ang kidlat sa kanyang mga braso. Napansin ni Lotus ang potensyal ni Locke, at napaisip kung dapat ba niyang tapusin ang isang batang may ganitong kakayahan. Sa pagbabalik tanaw sa nakaraan ni Locke, isang hamak na karaniwang mamamayan na itinakwil ng kanyang ina dahil sa kakaibang ugali. Ngunit nang manalo siya laban sa isang maharlika, niyakap siya ng kanyang ina at sinabi na dapat siyang patuloy na manalo. Pagbabalik sa kasalukuyan, agad na umatake si Locke gamit ang kanyang kapangyarihan, at napigilan siya ni Lotus gamit ang solidified smoke, ngunit kapalit nito ang malaking bahagi ng kanyang mahika. Sa kabilang banda, sinubukang gamutin ni Mimosa ang kanyang sarili habang nakikipaglaban ang kanyang mga kasama sa Battle Mage ng Diamond Kingdom. Napansin ni Klaus na napakalakas ng kanilang kalaban kahit wala itong grimoire, at napagtanto niya na sila ay delikado kaya tinutusan niya si Yuno na magtungo sa treasure room. Habang tumatakbo, huminto sina Asta at Noel kasama si Nero nang maramdaman ni Noel ang presensya ng matinding mahika na kinilala niyang si Locke.
Nais tulungan ni Asta si Locke, ngunit pinilit siya ni Noel na ituon ang atensyon sa kanilang misyon, dahil baka maunahan sila ng Diamond Kingdom sa treasure room. Sa kabila nito, habang nahihirapan si Klaus at habang iginapos ni Lotus si Locke, dumating sina Yuno at Asta para iligtas ang kanilang mga kasama. Naalala nila ang pangako nilang tulungan ang isa't isa, kaya't buong tapang nilang sinabi na dumating sila upang iligtas ang kanilang mga kaibigan. Ayaw pa sana ni Locke na makipagtulungan at umatake pa rin mag-isa kay Lotus, ngunit pinaalalahanan siya ni Asta na mayroon na siyang mga kaibigang maaasahan. Dahil rito ay napilitang seryosohin ni Lotus ang laban, at gumamit ng nakamamatay na usok na bumalot sa Black Bulls. Napagtanto ni Locke na kayang tukuyin ni Lotus ang kanyang mahika sa loob ng usok, kaya't ginamit niya ang kidlat upang itulak si Lotus papunta sa lugar kung saan naghihintay si Asta, at inatake siya ni Asta at tumilapon ito sa pader. Sa sandaling ito, sabay na ginamit ni Yuno ang Wind Blades at Wind Eagles upang labanan ang Battle Mage, na isang teknik na ikinamangha ni Klaus. Ngunit sa gulat ni Klaus, natalo pa rin si Yuno ng sobrang bilis at halata ang agwat ng kanilang lakas. Dahil sa matinding pinsala ay umatras si Lotus sakay ng kanyang smoke car, at hinabol siya ni Asta at Locke ngunit hindi nila ito naabutan. Nagmungkahi si Locke na magmadali na silang tumungo sa treasure room, bagay na ikinainis ni Noel dahil iyon naman talaga ang layunin nila mula sa simula. Ngunit biglang nakaramdam si Locke ng matinding kapangyarihan at ipinahayag niya na may mas malakas pa raw na naruroon. Habang papaalis na may panghihinayang si Lotus, iniwan niya ang misyon kay Mars, ang lihim na sandata ng Diamond Kingdom, at labis ang gulat ni Klaus sa antas ng lakas ni Mars na isang espesyal na battle mage. Sa kabila nito ay patuloy na lumalaban si Yuno kahit walang epekto ang kanyang mga atake sa katawan ni Mars. Inutusan siya ni Klaus na sumuko, ngunit naalala ni Yuno si Asta na kailanman ay hindi na panghinaan ng loob at nagpatuloy sa laban. Ibinagsak ni Mars ang dambuhalang espada kay Yuno, ngunit nailigtas siya ni Asta at pinutol nito ang kanyang espada. Matapos ang kaunting alitan, hinarap ni Asta si Mars at agad itong nahigitan, habang namangha si Klaus na ang isang insekto na walang mahika ay kayang lumaban kung saan nahihirapan ang Golden Dawn. Dumating si Locke at Noel upang tumulong laban sa mga Diamond clones ni Mars, at walang tigil na umatake si Asta at winasak ang bawat atake na pinakawalan sa kanya. Hindi makapaniwala si Klaus, at ipinaliwanag ni Noel na ang kapangyarihan ni Asta ay isang anti-magic. Ipinahayag ni Klaus na maswerte lang si Asta na magkaroon ng ganitong kakayahan, ngunit sinabihan siya ni Noel na manood na lang. Nang matabunan si Asta ng higanteng Mars Diamond, laking gulat ni Klaus nang makita ang maskuladong katawan ni Asta, na parabang dumaan sa matinding pagsasanay. Tinawag ni Mars si Asta na walang kwenta at isa lamang alikabok, ngunit sinagot siya ni Asta na siya ay alikabok na kayang dumurog ng diamante. Pagkatapos ay tumalon siya at winasak ang Mars Giant, at sa tagumpay na ito ay itinaas ni Asta ang kanyang espada. Matapos ang kaguluhan ay iginapos ni Klaus ang walang malay na si Mars gamit ang kanyang steel magic at kinuha ang kanyang grimoire. Pagkatapos ng maikling pagtatalo ni Asta at Klaus ay sinira ni Asta ang pinto papasok sa silid ng kayamanan, at pagpasok sa loob ay sinalubong sila ng napakaraming kayamanan at mga mahiwagang kagamitan. Nahumaling si Yuno sa isang sinaunang kasulatan, at pagbukas niya nito ay nabalot siya ng mahiwagang liwanag at biglang nawala ang mga nakasulat sa scroll. Nang sinabihan siya ni Klaus na ibalik ito, inakay si Asta ni Nero papunta sa isang misteryosong pindutan, ngunit bago niya ito mahawakan ay nakaramdam ng panganib si Locke at sumigaw siya na lumayo ang lahat. Bigla na lamang lumipad sa kamay ni Klaus ang grimoire ni Mars, at bumalik sa tunay nitong may-ari. Gumamit si Mars ng Diamond Magic upang igapos sina Klaus, Locke at Yuno, habang nabigla si Klaus na napakadaling napigilan ni Mars ang kanyang anti-magic restraint. Lalo siyang nagulat nang makita niya na gumagamit ito ng Fire Recovery Magic, isang imposibleng bagay dahil alam niya na isa lang ang elemento na kayang gamitin ng isang mage. Nagsimulang umatake si Mars at malubhang nasugatan si Noel, kaya't napasigaw si Asta sa matinding takot. Habang ginagamot ni Mimosa si Noel, sumugod si Asta kay Mars ngunit handa na si Mars at tinalo siya gamit ang bilis at pinatalsik siya sa pader. Habang ginamit ni Mimosa ang pinakamalakas niyang mahika, hinangaan niya ang pagsisikap ni Noel sa mga nagdaang taon. Nang magkamalay si Asta, dinala ni Nero ang isang mas magaan at mas madaling gamitin na espada. Pinulot ito ni Asta at ginamit laban kay Mars, dahil taglay rin nito ang anti-magic pero magaan kaya't pwede sa sunod-sunod na atake.
Nagising si Noel at binigyan si Asta ng lakas ng loob, at biglang lumiwanag ng asol ang bagong espada ni Asta, at naglabas ito ng water slash na sumira sa fire recovery ni Mars at nawalan ito ng malay. Ngunit dahil sa tinamong pinsala ni Asta ay bumagsak siya, kaya't agad na tumakbo si Mimosa upang gamutin si Asta, ngunit natatakot siya na baka hindi sapat ang kanyang mahika. Habang walang malay si Mars, naalala nito ang kanyang pinagdaan ng eksperimento sa Diamond Kingdom, kung saan napilitan siyang patayin ang kanyang kaibigang si Fauna. Bilang tanging nakaligtas, tinaniman siya ng mga scientist ng Magic Stone at ang espada ni Fauna na may fire magic. Nagising si Mars sa galit at naghanda upang patayin si Asta, ngunit sa oras ding iyon, nakalaya si Yuno at bigla namang nag-activate mag-isa ang kanyang 4-leaf clover grimoire at huminto ang oras. Lumitaw ang isang maliit na diwata at nagpakawala ng napakalakas na magic na agad na nagpabagsak kay Mars. Pagkatapos nito ay muling gumalaw ang oras, at habang walang nakakaintindi kung ano ang nangyari ay napansin ni Yuno na lumitaw sa kanyang grimoire ang mga salitang galing sa scroll. Sa kabila nito ay kinuha ng grimoire ang espadang ginamit ni Asta, at naniniwala si Klaus na tuluyan nang natalo si Mars, ngunit nagsimulang gumuho ang dungeon. Nang ginamit ni Yuno ang kanyang mahika upang mailabas ang lahat, nakiusap si Asta na iligtas si Mars, sinabing nagpunta sila para sakupin ang dungeon at hindi para pumatay. Ngunit sobrang delikado na ang sitwasyon, at sa tulong ng sensing ability ni Locke, ligtas silang lumabas habang ginagamit ng iba ang kanilang magic upang depensahan ang kanilang sarili mula sa mga bumabagsak na bato. Sa hindi inaasahan, si Lotus na palaging nakasunod sa kanila mula pa simula, ay matagumpay na nailigtas si Mars kasama ang napakaraming kayamanan. Sa wakas ay naalala niya ang sinabi ni Fauna, na lumabas siya at tuklasin ang mundo, at nagpasalamat si Mars kay Lotus sa pagsagip ng kanyang buhay. Pagdating sa Clover Kingdom, nagising si Asta matapos ang isang linggong pagkakatulog. Masaya siyang niyakap ni Klaus kasama si Yuno, sabay hingi ng tawad sa naging pagtrato niya sa kanila noon. Sa wakas ay kinilala niya silang dalawa bilang magagaling na Magic Knights ng kaharian, at habang nagbibiroan ang mga Black Balls, tinutokso nila si Noel sa palaging pagdalaw niya kay Asta habang ito'y natutulog. Pagkatapos kumain, inutusan ni Yami sina Asta at Noel na pumunta sa punong himpilan ng Magic Knights para magsumite ng ulat. Sa daan ay nasalubong nila sina Yuno, Mimosa at Klaus na may kaparehong layunin. Mas naging palakaibigan si Klaus kay Asta, habang si Mimosa naman ay halatang kinakabahan sa tuwing napapatingin kay Asta, isang palatandaan na unti-unti siyang nagkakagusto kay Asta simula pa noong dungeon mission. Napansin ito ni Noel at napaisip kung may nararamdaman din ba siya kay Asta, ngunit mabilis niya itong itinanggi sa kanyang sarili. Pagdating nila sa kaharian, sinalubong sila ng Wizard King na si Julius, ang unang pagkikita ni Asta at Yuno sa taong kanilang hinahangaan. Namangha si Julius sa bagong taglay na mahika ni Yuno, na kinilala niyang si Sylph, isa sa 4 na dakilang espiritu. Ganoon din ang interes niya sa bagong espada ni Asta na may kakayahang sumipsip ng mahika. Nang tanungin siya ni Asta at Yuno kung paano maging Wizard King, sinagot niya na ito'y naaabot sa pamamagitan ng sariling pagsisikap, hanggat makakamit mo ang tiwala at respeto ng mga tao upang igalang ka ng lahat. Pagkatapos nito ay inimbitahan niya sila sa isang promotion ceremony para sa mga Magic Knights na nakaipon ng maraming bituin. Dumalo ang mga kilalang magic users tulad ng magkakapatid na Silva, at naroon din sina Leopold, Electora Sandler at ilang kapitan. Pagkatapos ng seremonya ay nagpaalam si Julius, ngunit inimbitahan silang mag-enjoy sa isang simpleng handaan, na dinaluhan ni Asta at Yuno at ng kanilang mga kasama. Ngunit habang naroon, agad nilang naramdaman ang panlalait ng mga maharlika, lalo na kay Asta dahil sa kanyang asal at pinagmulan. Nang sinimulan ng magkapatid na Silva ang panlalait kay Noel, nagalit na tumayo si Asta at pinagsabihan sila, bilang mga taong minsan niyang hinangaan bilang magigiting na Magic Knights. Dahil dito ay tinangka siyang patahimikin ni Electora gamit ang kanyang sand magic ngunit madaling nakawala si Asta gamit ang kanyang espada. Buong tapang niyang ipinahayag na balang araw ay magiging Wizard King siya at mapapahanga ang lahat ng nagdududa sa kanya. Nabigla ang mga maharlika sa kanyang sinabi at agad siyang inatake ng mga Silva, pero isa-isa niya itong pinutol gamit ang kanyang espada. Napagtanto ni Electora ang kakayahan ng espada ni Asta na burahin ang mahika, kaya gumamit siya ng Sand Soldier para pigilan ito. Pagkatapos ay nagpaulan si Solid ng Water Snake, ngunit hinampas ito ni Asta pabalik sa kanya gamit ang kanyang malaking espada. Gayunpaman,
bigla na lamang nagpakawala si Nozzle ng napakatinding magic pressure na nagbigay ng kilabot sa lahat ng naroon, habang sinaway niya si Solid upang hindi mapahiya ang kanilang pamilya. Pagkatapos ng kaguluhan, masayang lumapit si Leopold na pinsan ni Mimosa, at binati si Asta. Namangha siya sa tapang nito at idineklara siyang karibal at hinamon sa isang arm wrestling. Lumapit si Nozzle kay Fugolian, na natawa sa ideyang ang isang maharlika ay tinuturing na karibal ang isang magsasaka. Nagpalitan sila ng magic pressure, ngunit biglang pumasok ang isang gwardya dala ang masamang balita, na ang kabisera ay inatake ng isang misteryosong lalaki na may puting buhok. Sinalakay ng mga bangkay ang buong lungsod habang isang baliw ang humahamon sa mga Magic Knights na pigilan siya. Gumawa si Elektora ng detalyado at makabagong stone model ng lungsod, na mas advanced kaysa sa flower model ni Mimosa. Natukoy niya ang mga kritikal na lugar, pero bago siya makapagbigay ng utos, biglang tumakbo si Asta at sinabing pupunta siya sa pinakamagulong lugar, at agad na sumunod si Leopold dahil nagtataka siya kung ano ang gagawin ni Asta. Dahil sa inis, hinati ni Fugolian ang grupo sa mga kapitan at inatasan silang magbantay sa kani-kanilang lugar, kahit ayaw ng ilang maharlika na tumanggap ng utos. Nang magsimula silang maghiwalay, isinama ni Fugolian si Noel para habulin sina Asta at Leopold, ngunit sa hilagang bahagi, isang batang babae ang napapaligiran ng mga bangkay kasama ang baliw na lalaki. Ipinahayag niya ang kanyang layunin na sirain ang Clover Kingdom at tinangkang patayin ang bata, pero biglang dumating si Asta bilang isang bayani, ngunit naglabas ng malaking hukbo ng zombies ang kalaban at pinatumba ni Asta ang mga ito isa-isa. Sa iba't ibang bahagi ng lungsod, napagtanto ng mga Magic Knights na walang katapusan ang paglabas ng mga bangkay, kaya't sabay-sabay nilang ibinuhos ang kanilang buong lakas, dinurog ang mga kalaban at muling nakuha ang paghanga ng mga mamamayan. Pagbabalik sa hilaga, nahihirapan ang baliw na lalaki sa anti-magic ni Asta, dahil nagawa nitong sirain ang kanyang spell. Nang tanungin siya ni Asta kung bakit siya nananakit ng inosente, tumawa lamang siya at sinabing makasalanan ang mga hindi nakakaunawa sa kanyang mahika. Inilabas niya ang isang higanteng zombie na si Jimmy, na may kakayahang magpakawala ng curse bolt na nakamamatay kahit daplis lang. Nagsimula itong umatake sa bata, at habang nahihirapan si Asta na ipagtanggol ito ay biglang dumating si Noel. Ngunit nabigo siyang gumalaw dahil sa takot at mga masakit na sinabi ng kanyang mga kapatid, hanggang sa pinalo siya ni Fugolian at sinabi na walang nakakahiya sa pagiging mahina, at nakakahiya lang kung mananatili kang mahina. Dahil rito ay nabuhayan ng loob si Noel, at niligtas ang bata gamit ang kanyang mahika, at dumating din si Leopold at sinunog ang mga zombie. Sinabihan niya si Asta na tapusin na ito, at agad namang umatake si Asta gamit ang kanyang dalawang espada. Ngunit napilitan ang baliw na lalaki na tumawag ng isa pang zombie, si Alfred, na naglabas ng kidlat papunta kay Asta. Sa kabilang banda, ang makasariling hari na si Augustus ay nagtataka kung nasaan si Julius para ipagtanggol siya. Sa gitna ng kaguluhan, si Charmy ay napadpad sa kusina ng kastilyo at nakita ang isang chef na naghahanda ng masarap na putahe, at nang makiusap siya na tikman ito ay naramdaman ng chef na hindi siya ordinaryo kaya pumayag siya. Pagbabalik sa labanan ay nahihirapan si Asta na makipagsabayan sa bilis ni Alfred, at nang tinawanan siya ng baliw na lalaki ay dumating si Fugolian. Sinunog niya si Alfred at humingi ng paumanhin dahil sa kanyang pakikialam, at sinabi niya na kung gusto ni Asta na maging Wizard King ay magkaribal na rin sila. Muling nagtangkang lumaban si Asta, ngunit pinigilan siya ni Fugolian, na kahit humanga sa kanyang tapang ay sinabihan siyang umatras. Tinanong ni Fugolian ang kalaban sa kanyang pangalan at motibo, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Raids. Ikinwento niya na dati siyang top pick sa pagsusulit ng Magic Knight at naging miyembro ng Purple Orcas, ngunit pinatalsik siya dahil sa kanyang mahika. Ngayon ay nais niyang ipaghiganti ang kanyang sarili sa Clover Kingdom gamit ang ipinagbabawal na mahika, ngunit tinawag ito ni Fugolian na mababaw at batang isip. Dahil sa galit, pinakawalan ni Raids ang kanyang pinakamalakas na zombie na si Carl, isang mapaminsalang sandatang pangdepensa at pangopensa. Kahit mukhang nahihirapan si Fugolian, mahinahon niyang pinag-aralan ang kahinaan ni Carl at pinaslang ito sa isang pagsabog ng apoy. Ginamit ni Fugolian ang pagkakataon upang hikayatin sina Asta, Leopold at Noel, at ipinaalala sa kanila na lahat ng mahika ay may kahinaan. Dahil nanghihina na si Raids ay isa-isang natutumba ang mga zombie sa buong lungsod, at nagtataka ang mga Magic Knight kung ano talaga ang layunin ng pag-atake. Sa kabila nito, nagpa siya si Yuno na palakasin pa ang sarili habang may isang mahiwagang mangkukulam na nanunood sa lungsod,
sinasabing masyado pang maaga para magdiwang. Lalo pang nagalit si Raids nang mapabagsak ni Noel at Leopold ang kanyang huling zombie, at iginapos siya ni Fugolian gamit ang apoy at kinuha ang kanyang grimoire. Ngunit laking gulat ni Fugolian nang matuklasan niya na isa lamang ang spell na nakalagay sa kanyang grimoire, ang bumuhay ng bangkay. Pinagalitan siya ni Asta sa pagsasayang ng kanyang kakayahan, gayong kaya niyang maabot ang mataas na antas sa pagiging Magic Knights. Biglang may narinig si Raids sa kanyang tenga, isang tinig na nagsabing masyado siyang mahina para lumaban sa isang kapitan at sinabing ipagpatuloy ang kanilang plano. Sa isang iglap, nilamon ng itim na butas ang mga kapitan sa buong lungsod at napadpad sa malayong lugar. Pagkatapos ay sinimulang higupin ng mangkukulam na si Catherine ang lakas ng mga mamamayan upang mapanatili ang kanyang kabataan. Ngunit nagulat si Catherine nang harapin siya ni Yuno na nakaiwas sa itim na butas, at tinanong siya ni Yuno kung ano talaga ang kanilang layunin. Sumagot si Catherine na may isang partikular silang hinahanap, at nang tinanong ni Fugolian si Raids, ibinunyag niya na ang tunay na pakay nila ay paslangin ang kapitan ng Crimson Lion na si Fugolian. Bigla siyang tinangay ng special magic at napunta sa isang puting silid na hindi niya kilala, habang unti-unting naaapektuhan si Yuno ng sumpa ni Catherine, na unti-unting nawawala ang kanyang mga pandama. Labis ang kanyang panghihinayang dahil hindi sapat ang kanyang lakas, at hindi rin kusa lumalabas ang mahika ni Sylph. Ngunit sa kabila ng kawalan ng pag-asa ay naalala niya si Asta na kailanman ay hindi sumusuko, kaya't naisip niya na hindi siya maaaring magpatalo. Sa bandang huli, nagtagumpay siyang tawagin si Sylph at pinatalsik si Catherine gamit ang isang dambuhalang ipu-ipo. Sa ilang sandali, lumapag si Catherine sa kusina ng kastilyo kung saan naroon si Charmy, at dahil bumalik siya sa pagiging matanda ay sinubukan niyang sipsipin ang mahika ni Charmy, ngunit inakala ni Charmy na inaagawan siya ng pagkain. Dahil sa kanyang galit ay tinawag niya ang dambuhalang tupa, na sumipsip sa mahika ni Catherine at binugbog ito. Nang matalo si Catherine ay bumalik sa normal ang mga mamamayan, at nang sinubukan ni Charmy na saluhin ang kanyang pagkain ay naunahan siya ni Yuno sa pagsalo nito. Pagkatapos nito ay agad siyang kinilig at tinawag si Yuno bilang kanyang food prince, habang nagtatanong sila kay Raids kung nasaan si Fugolian dahil naghahanda na sila na sumugod sa susunod na laban. Nang mapagtanto ni Noel na malapit lang ang caster ng special magic ay biglang umatake si Asta sa isang tambak ng mga bangkay, kung saan nagtatago si Vados na isang salamangkero na humanga sa likas na lakas ni Asta. Pagkatapos nito ay binuksan ni Vados ang isang portal, at mula rito ay bumagsak si Fugolian na putol ang isang braso at sugatan ang buong katawan. Nagulat si Asta at Noel sa nakita nila, habang si Leopold ay nanatiling nakatulala sa matinding lungkot. Nang lumapit si Noel para pigilan ang pagdurugo ni Fugolian ay nakita niya na buo pa ang grimoire nito, kaya't sumigaw siya kay Leopold na tumulong, pero nananatili itong nakatulala. Habang sinubukang tumakas ni Raids sa portal ni Vados, hinagis ni Asta ang kanyang espada at kinansela ito, at doon niya ibinuhos ang lahat ng galit niya kay Raids at ipinaranas dito ang sakit na idinulot niya sa buong lungsod. Nabahala si Vados sa kapangyarihan ng anti-magic ni Asta, at naisip niya na baka nasa panganib na sila, kaya tinangka niyang patumbahin si Asta ngunit napigilan ito ni Leopold na muling lumaban mula sa kalungkutan. Sa mga sandaling ito, dumating ang 5 pang kaalyado ni Raids at Vados na pinalibutan sina Asta at Leopold na halos wala ng lakas. Sa kabila ng kanyang mga sugat at sumpa, hiniwa ni Asta ang kanyang sarili para baliwalain ang epekto ng sumpa, at bahagya siyang nakabawi na ikinagulat ni Raids. Matapang na hinarap ni Asta ang mga kalaban, at buong tapang niyang sinabi na sa buong buhay niya ay puro pagsubok at paghihirap lang ang kanyang naranasan, ngunit hinding-hindi siya susuko at hinamon niya ang mga kalaban sa napakaastig na paraan. Dahil dito ay nagpaulan sila ng magic attack, pero naiwasan ito ni Asta gamit ang kakaibang bilis, at sumali si Leopold habang gumawa naman ng harang si Noel para protektahan sila at si Fugolian. Ngunit sinipsip ng tree magic ang kanilang harang kaya't nasugatan sina Asta at Leopold ng wind needles, at bago pa sila tuluyang tapusin, dumating ang mga Magic Knights matapos pagsamasamahin ang kanilang mahika. Agad na sinimula ni Mimosa ang pagpapagaling kay Fugolian habang pinakawalan ni Nozzle ang Mercury Magic, ngunit pinigilan ito ng malaking Salamander Magic. Pagkatapos ay dinukot ng mga kalaban si Asta, at ipinakilala ang kanilang sarili bilang Eye of the Midnight Sun, at idineklara ang kanilang balak na wasakin ang Clover Kingdom. Dahil kapos sa oras at lakas ay hindi na nila nailigtas si Asta, at pinagalitan si Vados ng kanyang mga kasama dahil sa kanyang kapabayaan,
habang si Sally na ang salamangkero na dumukot kay Asta, ay pinagsabihang patayin ito kahit gusto niya sana itong pag-aralan. Pagpasok nila sa isang kaharian, nadatnan nila roon ang Wizard King na si Julius, dalawa agad sa kanila ang napatay niya sa isang iglap at walang hirap na iniwasan ang mga atake ng 5 pa. Ginamit niya ang kanyang mahika para ikulong ang mga ito, habang si Asta ay napahanga sa kanyang ginawa. Sinabi ni Julius kay Asta na kung gusto niyang maging Wizard King, kailangan niyang malampasan ang ganitong uri ng kapangyarihan. Pagkatapos ay lumapit si Julius sa isang bato na may kakaibang simbolo, at nagpa siya na doon nila tatanungin ang mga kalaban pagbalik sa Clover Kingdom. Ngunit sa mga sandaling ito ay may isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kanila, at mula rito ay lumitaw ang isang miyembro ng Eye of the Midnight Sun. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.